don't know what it is that you've done to me. Coming back in such a crazy way. Whatever it is that you do and you do and you do it, it's a feeling that I want to stay. 'Cause my heart starts beating triple time because of loving you on my mind. I can't figure out just what to do when the problem here is you. I get so weak and I hardly speak. I lose all control and something takes over me. And a day and it's so amazing. It's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swallow my pride. Your love is so sweet. It knocks me right off of my feet. Time I try to fight it, but love is strong and keeps on holding on. Resistance down when you're around. Wah, agad ba yun? Taas go, Sir Kaka. In my condition, I don't wanna be alone. 'Cause my heart starts beating triple time with thoughts of loving you on my mind. I can't figure out just what to do when the problem here is you. I get so weak in me, I can hardly speak. I lose all control and something takes over me. And the days and it's so amazing. It's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swallow my pride. Your love is so sweet and knocks me right off of my feet. Yeah. Can't explain why your love it makes me weak. Oh, I try hard to fight it. oh, come on, Sir Kaka. Yes, sir. Hardly speak, I lose all control and something takes over me. And the days and it's so amazing. It's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swallow my pride. Your love is so sweet. It knocks me right off of my feet. Can't explain why your love it makes me weak. We can do. Hindi ko pa alam. So weak. Wow. So Weak. Maganon pa? Taas. Can't explain why your love it makes me weak. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control and something takes over me. And the days and it's so amazing. It's not a thing. I want you to stay with me by my side. I swallow my pride. Your love is so sweet. It knocks me right off of my feet. Can't explain why your love it makes me weak. Oh. Nako naman! Sobrang puruin ang fun at chika madness ang iyong Miyerkules sa morning. Balitak, taka!
Mayat niya! Mayat niya! Grabe naman ang ating pa-week. Oo, nasa Nakaka-week. Wednesday pa lang pero mukhang nanghihina na tayo. Pero hindi po pwede yan. Dahil ngayong umaga, syempre kaming dalawa ang inyong makakasama. Ang chubby cutie ng RNG, Angel Arquero. Alang kwela ko, Cherong, ninyong bestie, Ron Mara. Ang tagal ko siya hindi nakabalik. Ang pero, tagal. Oo, ang tagal. Si Rona Maranan. Maranan. Ang nag-iisang Ron Maranan po yan. And na-miss kita, Na-miss din kita, nakatandem dito sa Oo, Morning tayong Balita. tambalan ngayon. Oo, tayo ang tambalan ngayon. Kamusta ang morning ng nag-iisang Ron Maranan? Okay lang naman, pero yun nga, traffic kasi. Ang Literal! traffic. Grabe na naman Kaya- ngayon ang sasakyan. Kaya kailangan talaga ang tao na ang mag-a-adjust. Since hindi rin Oo. talaga makakapag-adjust ang sasakyan, Kahit- let them not day drive or mag-ano dyan. Kahit 1 hour kang maagang pumasok Yes. sa routine mo, malilate ka kung walang jeep Oo. at traffic. Traffic Pero talaga. at least nakahabol tayo at hindi tayo late ngayong araw. Yun yung mahalaga. Kaya naman, lumipat na tayo sa ating susunod na talakayan kung saan totoo nga bang maiksi daw ang buhay ng mga langaw? Alamin yan dito sa Super Super Saya. Saya. Minsan mo lang mapansin, mabilis lumipad, bigla ring nawawala. Sa katunayan, ayon sa mga eksperto, ang langaw isa sa pangunahing tagapagdala ng mikrobyo gayang sa basura, kanal at dumi ng hayop. Lumilipat sila sa ating pagkain gamit ang kanilang mga paa, bibig na puno ng bakterya. Isang langaw pa lang, tinatayang mahigit 1 milyong bakterya na ang maaaring madala nito. Wow! Kasama na rito ang mga nagdudulot ng sakit, gaya ng lagnat, kolera, at diarrhea. Pero, naisip mo na ba na kung bakit maikli ang buhay ng langaw? Ang karaniwang buhay kasi ng isang langaw ay tumatagal lang ng halos 1 buwan, pero sa panahong yan, marami na silang nagagawa at problema rin kung minsan. Pero, bakit nga ba maiksi ang buhay nila? Una, maliit ang katawan kaya mas mabilis ang metabolismo. Pangalawa, expose sila sa panganib tulad ng init, kemikal at tao. Pangatlo, sadyang nilikha sila para sa mabilisang pagdami at survival sa kalikasan. Para sa kanila, ang 1 buwan ay sapat na para magparami at kumalat. Bagamat madalas nating ituring ang langaw bilang peste, may mahalaga ding ambag ito sa ecosystem na kadalasang hindi napapansin. Narito ang ilan sa mga gampanin ng langaw sa mundo. Una, tagalinis ng kalikasan. Ang langaw ay natural na tagalinis, mahilig sa mga nabubulok na bagay tulad ng patay na hayop, tirang pagkain at basura. Sa pagkain nila ng mga to, tumutulong silang mabawasan ang dumi at mapabilis ang pagkabulok na mahalaga sa recycling ng nutrients pabalik sa lupa para silang mga basurero ng kalikasan. Pangalawa, tumutulong sa paglago ng halaman. Kapag nabulok ang pagkain na pinuntahan ng langaw, ang mga mikrobyo at nutrients mula rito ay nagpapayaman sa lupa, kaya mas madaling tumubo ang mga halaman. Sa parang ito, may indirect contribution sila sa agrikultura at kalikasan. Pangatlo, bahagi ng food chain. Ang langaw ay pagkain ng mas mataas na uri ng hayop tulad ng palaka, ibon at gagamba. Kaya kung mawawala ang langaw, maapektuhan ang mga hayop na umaasa sa kanila bilang pagkain. Kaya kahit nakakainis sila minsan, ang langaw ay bahagi ng mas malaking sistema ng kalikasan. May papel sila na kung mawawala ay maaari magkaroon ng domino effect sa buong kapaligiran. Parang piyesa ng puzzle. Maliit pero mahalaga. Ayun. May ano naman pala, may purpose ang langaw. Akala ko noon talagang peste lang siya na walang ginagawa sa buhay. Tapos gusto lang nilang manira ng oras o araw ng tao. Now I know. Kasi, Oo. totoo namang nakakairita sila. Especially pag yung mainit na malagkitas, Yeah. lalangawin ka pa. Especially kapag kumakain ka sa probinsya, Oo, isa talaga super. yan sa hindi pwedeng mawala. I don't know why, pero may ilan pa rin naman na mga langaw sa probinsya. Feeling ko, isa na yun sa mga part Part na ating hindi. buhay. May part ng ating buhay. Totoo naman, wala Oo. namang lugar or kahit saan ka mapunta na walang langaw talaga. So, mapababa man, dito man sa Cordillera, sa mataas na lugar, or mainit, malamig, lahat naman may langaw. Siguro nasa sa atin na lang. Kasi talaga rin, ang langaw talaga, kapag dumapo siya sa mga pagkain natin, yan yung nagkakos talaga minsan ng pananakit
pananakit ng ating tiyan, nagkakaroon tayo ng diarrhea, ng sakit, and even yung isa rin sila sa dahilan kung bakit rin napapanis ang ating mga niluluto once na nadadapuan sila. Kasi yung kung ano-ano, di ba, syempre ang langaw kung saan-saan din naman talaga dumadapo, sabi nga kanina. And dadapo siya sa pagkain natin. So, hindi siya good for us. Oo. Kasi tayong mga tao na lang talaga ang mag-ganon-ganon. What do you call this one? Kukuha tayo ng pamaypay. Oo. Yung plastic, tas may hawakan na ganun, ginaganon may purpose nila. din po yun. O kaya pwede rin namang takpan na lang natin kaagad yung pagkain habang hindi nakatiwangwang lang siya doon, di ba, Ron? Pero aside naman dito sa mga bad effects nito sa ating katawan, meron pa rin naman daw silang ambag. Yun naman ang sabi. Especially nga, kung pag nawala sila sa ecosystem, sabi nga dun sa video kanina, may domino effect na mangyayari sa atin. Tapos yun nga, di ba, ang natin dito, kung totoo nga bang maiksi, yung buhay nila, dahil nga sila yung masyadong na-expose sa mga bakterya, sa init, sa lamig, kaya yun siguro ang dahilan, kaya maiksi ang buhay nila. At saka mabilis magpadami ang langaw talaga. Yun, napakabilis po nilang magpadami. Sa isang itlog, I guess, maraming langaw na yun. Ba? Nangingitlog ba sila? Nangingitlog ang langaw! Oo, diba? Tama! Nangingitlog sila. Langaw! Oo, nangingitlog. So, let's be careful na lang din. Oo, ayun, totoo mag-iingat tayo na kahit nga may ambag sila sa ating lipunan, yung bad bad effect pa rin effects sa ating katawan, especially sa ating katawan, yun yung kailangan natin pagkaingatan at kailangan natin talagang maging malinis, maghugas ng ating mga kamay, or talagang wag na natin kainin yung mga dinapuan nila, yung mga pagkaing dinapuan nila, kasi nga talagang ang daming bakterya na dala-dala ng langaw. Kahit maliit sila, malaki yung impact nito sa ating katawan. Yan. Ako po, ayan pa lang po ang unang pasilip ngayong umaga. Dahil mamaya po sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan, mga balita naman po ang inyong tutunghayan. Ano nga ba ito, Ron? Nung Lunes nga, sa Sangguniang Panglungsod, yung hearing nila, hearing nila, hindi nga dumalo dito ang mga diskaya kung saan pag-uusapan sana ang mga issue dito sa sabi nilang may di umanong anomalya dito sa tennis court sa Athletic Bowl. At hindi lang po yan, mga ka-MB, dahil isang lalaki na naman po ang nasawi matapos po itong apat na beses itong magulungan ng mga sasakyan, nakakasad naman. At hindi lang po yan. Dahil po naman dito sa Baguio City, ngayon naman, parang isinusulong ngayon ang isang ordinansa kung saan gagawa po sila ng uniform shed na walkways or sidewalks na makakatulong para sa mga residente. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now!
Magpabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan. Pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. Na makakapagpabuti sa buhay ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Bowl. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. ng magumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. October 22, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. No-show si Curly Descaya sa pagdinig ng sangguniang panglungsod sa Baguio City, patungkol yan sa di umano'y substandard na tennis court building sa Athletic Bowl. Magbabalita Ron Maranan. Naging mainit na usapin kamakailan ang proyektong tennis court project sa Baguio Athletic Bowl. Ito'y dahil di umano sa hindi maayos na pagkakagawa ng proyekto. At ang kontraktor dito, ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation na pagmamay-ari ng mag-asawang Descaya na sangkot din sa mga maanumalyang flood control projects. Kaya naman inabangan ng ilang opisyal at mga residente kahapon, October 20, ang pagharap ng mga Descaya sa session ng sangguniang panglungsod ng Baguio. Pero no-show dito ang mag-asawang Descaya. Wala ring ipinadalang kinatawan ang kumpanya sa nasabing pagdinig. They are not here, Mr. Chair, when we agreed that we will invite our guest. We are in fact informed that there is already an audit observation memo from the Commission on Audit. With that, Mr. Chair, I believe that it might not be appropriate to proceed with this invitation because they still have to prepare their answer. Considering that Bagamat wala sa sesyon ang mga Descaya, humarap naman sa sesyon si Architect Johnny Degay ng City Building and Architecture Office, City Budget Officer Attorney Letecia Clemente, dating City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña at City Legal Officer Attorney Altea Alberto. Pero hindi na raw ito itutuloy dahil mayroon nang inilabas ang Commission on Audit noong October 10 ng Audit Observation Memorandum sa nasabing proyekto. Nilalaman nito ang ilang nakitang irregularidad ng COA sa pagtatayo ng proyekto. Nadiskubre rito na ang pagpapatayo ng proyekto ay dinaan sa undeclared subcontracting na labag sa 2016 Revised IRR ng Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act. Ibinigay ito sa mga department heads at konseho. They were asking or intending to have a third-party audit the tennis court. However, the Commission on Audit already issued an audit observation memorandum on some aspects of the project, particularly on the procurement and the project review. So the city government of Baguio, through the named departments, has until, I believe, October 25 to submit our comments. So it's just an audit memorandum. We just have to give our responses to their recommendations
for future actions related to procurement contracts. Binigyan na ng 15 araw ang City Buildings and Architecture Office, Bids and Awards Committee, City Accounting Office, City Legal Office at ang sangguniang panglungsod na sagutin ang ilang issue na nakapaloob sa Audit Observation Memorandum ng COA. The tennis court, according to CIBAO, kasi sila na implementing yan, ano? Tapos na ang back. Ang back is only up to publication and notice of award. Ang gagawa ng notice to proceed, ang gagawa ng contract, ang gagawa ng implementation ng project is the implementing agency. Pero ang status ng project, going back to your question, ano, ang status ng project nagbabayad na ng liquidated damages si Diskaya. No? Nagbabayad na siya ng 20,000 a day ata which sum up to around 5 million na ang kanyang binabayaran. Pero may sisingilin pa siyang more than 20 million to that project. Sa ngayon, kasalukuyang pinaghahandaan at inaayos ng mga kinaukulang departamento ang kanilang mga sagot na isusumite sa Commission on Audit sa itinakdang panahon. Ayon naman kay dating City Administrator at Bids and Awards Committee Chairman Engineer Bonifacio de la Peña, CIBAO raw dapat ang magpaliwanag dahil sila raw ang nagpatupad ng nasabing proyekto. Dagdag pa ni de la Peña, hindi rin daw substandard ang proyekto. Structurally, it's okay. Pero the finishing material, siguro yung nagpapand kasi ang tubig dyan Nagpapand ng tubig, so they cannot do it now. Once na ilalagay mo ang semento o yung cementitious material ngayon na tag-ulan, magbabakbak din yun. Definitely nagbabakbak yung pintura niya, nagbabakbak din yung semento niyan. Yung topping lang naman yun, pero structurally it's sound. Nakatakda namang muling talakayin sa konseho ang nasabing proyekto sa ika-17 ng Nobyembre. Balak na rin ng sangguniang panglungsod na sumulat kay Senate President Vicente Tito Sotto III kung maaaring maimbita si Pacifico Curly Diskaya na ngayon nasa kustodiya ng Senado. Ron Maranan, RNG News. Nasawi ang isang lalaki matapos itong magulungan ng 4 na beses sa kalsada. Magbabalita Charles Nicolimo. Sa kuha ng CCTV na ito, kita ang pagdaan sa gilid ng kalsada ni Julie sa kabaan ng National Highway sa Barangay Sumabnit, Binalonan, Pangasinan noong alas 2:15 ng madaling araw. Maya-maya makikita itong tumawid sa gitna ng kalsada. Bagamat hindi na nakuna ng CCTV ang mga sumunod na pangyayari, pero dito naabundol na pala siya ng isang motorsiklo. Pero batay sa report ng Binalonan PNP, maliban sa motorsiklo, nagulungan din ang biktima ng dump truck, container truck at pampasaherong bus. Kaya naman nagkalasog-lasog na ang katawan nito ng datnan ng mga pulis. Ayon kay Noli Martisano, mabait at mapagmahal na kapatid si Julie at sa kanyang mga magulang. Isa sa mga inaalala raw nito lagi ay kung papaano niya masusuportahan ang kanyang ina. Sir, mabait po sir yung kapatid ko. Wala na pong problema sir. Tapos po sir, walang iba po, yan lang din po ang inaasahan ng mga magulang ko sir. Ganon, kung sakali naman po sir na wala na po ako sir, sabi ganon, bahala na po kaya sa nanay ko sir na mag-alaga kung sakali lang pong wala na ako, sabi naman po sir. Sumuko naman kinabukasan, October 16, ang rider ng motorsiklo na nakabangga kay Julie. Hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ni Julie at idinaan na lang ito sa areglo. Pero nananawagan pa sila sa 3 pang motoristang sumagasa sa kanilang kapatid na lumutang na. Sir, may hingi po kami ng panawagan sir para matris po sir kung sino po nakasagasa sa kuya ko sir. Hihingi na lang po kami ng tulong sa kanya sir kung anong dapat maibigay din nila sa amin sir para maihatid siya sa magandang pagkalibing niya sir. Magbubukid lang po kami, nakikitandan lang po kami sa ibang tao sir. Wala pang pahayag tungkol sa insidente ang Binalonan PNP habang inaalam pa nila ang iba pang mga driver na sumagasa sa biktima. Charles Nicolimon, RNG News. Isang ordinansa ngayon ang isinusulong sa konseho para matulungan ang lahat ng mga pedestrian. Kung ano ito, alamin sa kwento. Sa araw-araw na pagkukommute ng 23 anyos na nursing student na si Abigail, malaking hamon daw sa kanya ang paiba-ibang panahon. Sala sa init, sala sa lamig. Dahil madalas wala itong masilungan sa mga paradahan ng jeep, lagi siyang nagdadala ng payong.
For example po, umuulan is mahirap talaga kasi nababasa kami or pag nakakalimutan na magdala ng mga payong, gano'n, is yun talaga kailangan yung waiting shade sa mga daan. Pag mainit naman is, ayun, naiinit. Tila pasakit rin kay Nanay Pantea ang mahabang pila ng kanilang jeep. Ito'y lalo na raw kapag maulan ang panahon. Agparigat dagit kakaro dagit at dati ubing na. So nga mayat kit din maikante ka bubong na. Isa lamang sila sa libo-libong mga commuters na nahihirapan dahil sa kakulangan ng mga silungan sa lungsod. Kaya para maibsan ang problema ng mga commuter, isinusulong ngayon sa Konseho ng Baguio ang ordinansang paglalagay ng mga uniform sidewalk shed sa mataong lugar kagaya ng terminal ng jeep. This is for the, una-una po din is alam naman natin yung weather natin dito sa Baguio is talaga maulan, lalo na po pag Baguio. Ayaw naman natin i-assume na lahat ng tao is may payong or sapat na yung payong. So for the safety of our pedestrians, gusto natin that we have a layer of protection for them. Uniform siya. Uniform in such a way that hindi siya magiging eyesore. Because when you look at other walkway sheds, parang eyesore tignan kasi hindi siya uniform. Pero bukod sa mga masisilungan, nais rin ng konsihal na gawin itong creative. We want our walkway sheds na pleasing naman. Actually, this can be one of our key features of our city since we are also promoting Baguio City as a walkable city. Maganda naman po kasi as a nursing student po is very important yun kasi like especially pag nag-duty kami is syempre bumabagyo kailangan namin mag-duty. So, very important talaga yun. Ang nasabing panukalang ordinansa ay nasa first reading pa lamang. Bagamat kailangan pa ng masusing pag-aaral sa ordinansang ito, umaasa ang konsihal na maipasa ito at maging ordinansa para makatulong sa lahat ng commuters. Definitely po, we will conduct a public consultation for this because gusto po natin malaman din kung is this something na kung baka may other angles na hindi natin nakikita na alam po ng other ng public. So unahin natin yung mga areas na lang na wala pang walkway shed. Kasi we have to be efficient in our limited ang resources natin. So yung mga previous na mga walkway sheds natin na meron naman na, let it remain muna. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng City Engineering Office, City Planning and Development Office at City Environment and Parks Management Office ang ordinansa. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Mula ko si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa.
7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Lumit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. 7 Healthy Habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan. Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. Na makakapagpabuti sa buhay. Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Pole. ng Iglilio na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. Nagbabalik ang morning, balitaktak at ganda o gulat, usapang special effects makeup para sa Halloween ready. Alamin natin yan dito sa Ang Artsy Mo.
Kasama nga natin ngayon ang dalawang nagagandahang ladies. Yes. Si Marie Jillian Gallardo, ang film and theater special effects makeup artist. And then si Manily Taston, ang kanyang model. Grabe naman ang model na ito. Kamusta ang morning natin? Unahin natin si Ma'am Marie. Okay naman po. It's quite an experience to be here. Medyo kinakabahan. Pero excited pa rin. Yes. And how about po si Manily? Siyempre, very thankful po na na-invite kami dito. Ayun na nga. Pero syempre, bago natin umpisahan yung paano ba tayo na tanungin muna natin or ipakwento natin kay Ma'am Marie, paano ka napunta dito sa larangang ito? Actually, hobby ko lang po talaga yung makeup. Kasi by trade, I'm a medtech. So, talagang I just do this for fun. And I'm very open to collaboration. Which is why I became the makeup artist for our short film. When you say makeup artist, diba, ang typical lang na alam natin is mga simple makeup like this. Pero ito talagang pang Halloween makeup. Noon mo pa siya ginagawa? Yes. I used to just paint my face. Actually, I would paint my face with white paint. Tapos magdodrawing lang ako ng skull. And then, that would be the makeup. Oh. You mentioned kanina, by profession, you're a medtech. Yes. Ngayon, parang ito na ba ang dito ka na nag-focus? For now, this is what I'm doing just to kind of take a break din. Because I was practicing and then I had to take a break. Pero ngayon naman, kasi di ba, nabanggit na makeup mostly. Di ba painting ka nag-start? Yes. So, kailan ka naman nag-start na mag-transition to makeup na yung ginagamit natin sa pagpagawa ng mga special effects nga? Around 2018, that was when I was first discovered for short films. And I was working mostly on indie films kasi, syempre, maliit lang yung budget. So, they're willing to take beginners. And as you go, you learn the trade din. Oo, pero ayun na nga, bago pa natin antawag dito, hindi chikahin na natin habang yes. Kasi ngayon, itong si Manily, meron na siyang pasad nagulat sa ako kanyang kanina, noo. And I think yan na yung parang umpisa. Ano ba yung parang inspiration natin ngayon sa look ni Ma'am Manily? Okay, so the inspo was, the request was, how can you do special effects na madali lang gawin? Okay. So, to make a bruise, to make it look realistic, ang unang iniisip ng mga tao, purple lang naman ang pasa. Purple lang siya. Pero actually, there are many layers to a bruise. So, we started with some concealer para mas blank yung space. And so, it could smoothen the texture of where you're applying the bruise. And then, we would add some red or, in this case, maroon para mag-deepen siya. Tapos, brown to darken the edges. And because a bruise is technically, mag-memetic speak ako, blood spilling in an area, but only a small amount of blood, not enough to have a tumor. Technically, yung red is the blood spreading. Out of the blood vessel. And then after nyan, ano na yung next step natin? The next step is to set it with powder. So we just set it with brown, blue eyeshadow just to give it a deeper effect. Para mas fresh looking. So blue eyeshadow yung parang mga black siya. Nag-layer na kasi. When you go into black agad, masyado siyang intense. So to make it look more realistic, you have to think of color theory in the sense of how can I build depth without going to the deepest color. And you can do that with blue, brown, red, and sometimes even yellow to give it more dimension. Ayun. And syempre, kailangan tapusin natin to. After niyang bruise na yan, ano na ang next step natin? So, dadagdagan na po natin ng fake blood. Fake blood! Yes. Ito po. Wait, so ito we have fake blood capsules. May napipili ba siyang ganito? Yes, you can buy that on Shopee. Do safe naman yung mga ganyan Yes, kung safe to nalulunok mo din. Safe to eat. Safe naman. Yes. Okay. Ito yung parang fake blood na ginagamit sa lahat ng films and everything. Tapos kinakagat siya. Paano na natin to i-apply kay model? To think of a head wound, you have to think of the direction of the splatter. So, because the direction of this bruise is pag ganun siya, ang iisipin nyo po, saan po nag-splatter yung blood? So, lalagyan po natin dito sa gitna ng bruise,
And then, I'm just gonna have her tilt her head para hindi po mapasukan yung mata niya. I see. Opo. And this will allow her, a chance to drip the blood. So you have direction. I'm going to have to soak her hair. Sorry na lang. And then, so you can see the direction in which the blood goes. Diyan din po ma-indicate kung bakit malaki yung bruise sa side na to. I see. Now I know. Mga ka-MB, fake blood po ito. Ano lang po ito, galing po dito, fake blood lang po siya. So, hindi po ito totoong blood. Tsaka yung mga gantong makeup na, hindi mabubuo yung isang film or any theater, especially sa theater, kung walang makeup. Kasi nga, ito din yung nagpapakita ng realistic. Paano may portray ang isang event, isang pangyayari kung walang mga makeup. But this blood is water resistance naman siya or waterproof or yung mabilis siyang malbura? Nag-i-stain ba siya? Nagsustain siya pero madali lang naman siyang tanggalin. Oo. Rubbing alcohol. Kawawa naman si ate girl. Kung ganyan siya maglalakad dyan sa Session Road. Pero klase pa po yan mamaya. Exactly. Maganda yung mga ganitong ngayon, makeup inspo. Especially nga, at 2 weeks na lang, Halloween na. Halloween? Hindi, undas na. Huwag tayong magaganon mga ka-MB, mga ganyang ganyan. Tapos mananaton kayo. Sinasabi ko sa inyo, mga nandyan sa camera, mga nandyan, ako po, makakasabi ko ng word. Tirik ang araw. Tirik ang araw. Pero ito nga ba, itong ginagawa mong ito, anong naibibigay niyang satisfaction sa'yo? Kasi hindi lang siya basta-bastang nag-mix ka lang ng color, nag-blend ka lang ng mga color, may something pa eh. Well, it's nice when you see the vision of your director. So, syempre, pag sinabi nila sa akin na gusto ko mukha siyang bugbog. Yes. Pagod. Ganon. Pwede bang kahit konti lang sa may black eye pag na ganon siya? Pwedeng pa konti lang. Yung basic lang. Hindi siya basically do a black eye. You start with a purple or red. Okay. We've already started some base here in which makikita nyo, nalagyan na natin siya ng konting red, konting brown. This will highlight what it looks like to start a black eye. Kasi minsan matagal naman bago mag-form ang black eye talaga. Pero to make it more clear, we'll add some red here underneath because that's where the blood is gonna pool. And then you have to blend very gently kasi very sensitive ang under eye. So you have to think din, kaya ba nung model kung mag-blend ako ng konti dito, ganon. And then, to add depth, again, because a bruise is really layers and layers of colors. So, hindi talaga siya pwedeng makuha ng isang color lang. So, to make it look more realistic, you can go with a warmer toned brown. And this warm toned brown will add a little warmth. Tap in mo lang ng ganyan. And then it highlights depth. So, with makeup kasi, you can either add or take away. And the best way to add depth is with shadow. So, makeup is basically using light and shadow to your advantage to create a visual effect. And that's really important sa special effects. Because, in some cases, example, you're just a college student trying to do a Halloween look. If you don't have a lot of budget, kayang-kaya itong gawin with brown eyeliner din. Kasi di ba kapag Halloween talaga, ang tape mo talaga yung mga ganyan, kailangan saan makukuha yung mga blue eyeshadow, ang nasa iyo lang namang makeup kit, yung mga neutrals, ganon. Especially kung wala kang yung talagang pang-professional na makeup kit. Maparaan naman ang mga Pilipino. Pero ito, halatang nasa pack siya. And so you can tell now, mukha na siyang may forming black eye. Kasi may depth na yung ano niya. Kasi ang literal kasing alam natin na black eye, yung word na black. Pero actually, hindi siya black kasi nga, blood siya sa loob. So, dun nag-disperse. Tama po ba? The blood. So, parang magkakaroon siya ng maraming color. Kasi may mga blue. May mga iba't ibang pigmentation. Blue, violet. Minsan may mga green pa, dark green, ganon. Pero tanungin naman natin si ating model, si Manny Lee. Matagal ka na ba talagang nagmo-model when it comes sa Halloween-inspired makeup?
Sige po. Actually, na-invite po kasi ako mag-act sa isang short film, which is that's why ganito po yung makeup look ko. So may upcoming short film po kami na about 5 police officers. Na may sinapian, may brutal, ganun po. Kaya doon po ako na-invite na, syempre ganito din po yung makeup ko sa set. Yes. So ibig sabihin, ikaw ano ka doon? Actress ka ba? Actress ka, and ikaw yung nasa pack. Hindi. Yes po. Ikaw yung nasa pack. So, sabihin na lang natin, isa siya sa mga nasa pack. Isa sa mga nasa pack. Matagal nyo na ba itong ginagawa? So, magkakilala na kayo ever since? Actually, this is our first time working together. Oh, really? And then yung tandem yun, nag-band talaga siya. Yes. Ilan na ang nagawan mo ng Halloween makeup effects? This would be, I think, my second film. Second film. Second film. Pero Halloween effects in general, sa sarili ko, matagal na talaga. Matagal na. Ano yung pinaka-iconic na ginawa mong makeup, Halloween makeup? Dia de los Muertos, yung pininturahan ko yung sarili ko ng puti. Yes. Dia de los Muertos is Spanish for sugar skull or Day of the Dead. Yung mga sugar skull. Yes. Ngayon naman, syempre, ilang days na lang halos Halloween na, oo, malapit na ang undas ang ating kung saan dito na magkakaroon tayo ng isang katatakutan na weekend. Ano yung mga uso ngayon ba na mga makeup, Halloween makeup? Mukhang maraming vampire ulit and zombies. Definitely, you can expect zombies. Hindi talaga mawawala yung vampire zombies. Kasi ba't may ganun? Tumatay balahibo ko. Please po. Ayaw mo lang ganyan. Literal. Ganun talaga. It's really scary. It's very haunting. Pero aside dito, nag-ano ka din ba sa mga theater something aside sa mga film? Kasi nga mostly film. Well, no, not really because it's a very small demographic. Pero I'm willing to work with them if they want to. Do you really think ba na talagang in the the next 3 years or 3 years, you still continue doing this? Yeah, possibly. I really enjoy makeup and I love collaborating with other artists who have vision. Because for me, as a makeup artist, my job is to bring your vision to life. Ibig sabihin ba, you also do like simple or classy makeups? Yes. I do mostly my own makeup for photo shoots. Okay. I do photo shoots. Pero yung ina-specialize mo, this kind of special effects makeup? Actually, no. Yeah, I do more of simple makeup looks. Pero I'm willing to work kasi with visual effects because it's a very interesting art. And it's not easy. And it's not easy. In just one bruise, sarok, ilang minutes mo siya gagawin dapat? The depth of the bruise can take up to 30 minutes. Depending on how deep the bruise has to be. Or kung gaano siya ka-fresh. Kasi kung medyo matagal na siyang bruise, iba din yung effects niya. You have to think of the green, how is it going to lighten, anong itsura ng bruise when it's starting to heal na. Yun nga. Kasi syempre, nawawala na yung dugo. This is a fresh bruise, so technically, nagsispread pa lang yung dugo sa area. And then may blood stain pa na kasi sasabihin mong may breakage ng skin here. That's why we sprayed it high. Ayun, at syempre marami pa rin nagtatanong, ano nga ba ang mga makeup must-haves kapag ganito nang kailangan na? Mga gantong look ang kailangan natin. So, I think for any kind of makeup look for Halloween, your basic should be at least a light concealer, lighter than your natural skin tone. Neutral colors, because you can always do something with neutrals. You can change shadows, lights, depending on what neutral colors you have. Swerte ka na lang if you can get brown or blue. Kasi blue is a harder color to produce. Actually, kukunti ang mga local brands dito na nagpo-produce ng mga blue. Kundi sa pang-araw-araw na ginagawa mo sa pagmumukha mo, kung dun sa way na yon, feeling mo maganda ka, confident ka, yun lang, dun ka lang tumutok, wag na sa mga sinasabi ng ibang tao. Kasi ang mga tao, madaming masasabi at masasabihan kahit wala kang ginagawa. Yeah, exactly.
the things that you love and that makes you confident. At saka let's enjoy Halloween together. Kung gusto nilang maging tiyanak man dyan, di ba, hindi man maganda sa inyong paningin, hindi naman sila nakakatapak ng ibang tao. Wag na po natin silang i-bash or maging Karen. Karen na word. Oo, syempre, alam naman natin yan. Hindi yan mawawala. Oo. And ito na nga, itong malapit na, baka meron tayong mga events na dapat tututukan or aabangan ng ating mga ka-MB. Yes, so you can catch our short film teaser this Saturday. We're opening up Baguio Horror Fest on October 25 at 10 a.m. in Abanao. Yes. Yes, so 10 a.m. We'll be opening the fest, and then it's free for all. So you just come in. The first 50 people to come in will also be receiving free makeup looks for the Halloween parade that will follow. Kailan to ulit? October 25. October 25, and that's on Saturday. Yes. This Saturday na! Yes, this Saturday na. Gustong maki-Halloween party. Parade. Zombie walk kung tinatawag na atin. Pupunta, maki-join po kayo sa kanila sa Saturday. Anong start niyan? 10 a.m. po. 10 a.m. hanggang 8, I guess? Yes. Well, the parade itself will be at 5 p.m. 5 in Session Road. Tas ikaw na bang isa dun sa mga magni-makeup? Dun sa 50 packs na yun? We'll see. Oo. Kung gusto nyo po ng ganitong inspired, nabugbog-inspired na makeup look para sa inyong mga Halloween party, naku po, jumoin lang po kayo sa Halloween. Ano ito? It is the Baguio Horror Festival. Ayun. You can also check their Facebook page, Halloween Parade. Baguio. Meron, I think may Baguio. Baguio Zombie Parade. Walk. Ayun. Maraming salamat, Marie and Manny. Baka may gusto naman kayong batiin. Unahin natin kay Marie. We'd like to say hi to Sir Jerry, our director. Hi, our director po. We have a lot of upcoming films and we invite everyone po sa Friday night, our Kwentuhan Nights po. Madami pong ipapalabas na indie films and also yung teaser po nung movie namin. Which is kung saan po inspired yung makeup na. Yes. Di ba mga ka-MB? Ikaw naman na Maria. I would like to say hello to also Sir Paulo. Thank you for the invitation. Thank you for the opportunity for us to highlight special effects makeup and also for inviting us to the show. Thank you po. Baka naman may gustong magpa-makeup kahit hindi Halloween. Oo. Saan ka nilang pwedeng makontak? They can reach out to me on Facebook. I'm on Facebook at Marie Jillian Leandra B. Gallardo. Yun lang. Ang i-type ninyo tapos mahahanap niyo po si Ma'am Marie. Ayun, maraming salamat po Ma'am Marie. Jillian Gallardo, ang film and theater special effect makeup artist, and also si Manny Teston, ang model and actress sa mga film dito sa Baguio City. Ayan naman, kaya naman pasalamatan din ang ating mga sponsor. Ang Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture. Field Jobs accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf to Sao with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel, Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pactalbayo, Ambukla Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skin Lace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date static treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry, conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skin Lace Grafting, timeless beauty. Palm Grove Hot Spring and Mountain Resort located at Asin, Nangalisan, Tuba, Benguet. Rain or shine, Palm Grove is ready for you. And of course, ang pinakaabangan ng lahat, ang birthday greetings from Morning Balitaktakan. Happy birthday po kay Gree Jane May Domingo ng
sa SWAL Tourism Office. Happy birthday po sa inyo, ma'am. And sa lahat po ng nagbo-birthday po ngayong araw, happy birthday po sa inyo. Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. And God bless. Yes. O baka may mga belated birthday, you can greet them na. Belated happy birthday to our friends. Our Libra season. Ayun. Yun lang ba mga nag-friend, nag-belated? Yun lamang. Ikaw, syempre aalamin din natin kung ilang araw na nga ba bago magpasko? Ilan na. 64 days to go! Pasko na! Yung wag yung kakalimutan po. Hello po. Oo. Ninang, hello. Pero ninang na rin ako. Hindi pwede. Yun lang, Pero wag niyo pong kakalimutan ng aming mga regalo ni Miss Bea. Kay Miss Bea, ang 2-door refrigerator, 8,999, I guess. And yung sa akin po, air fryer, 799. Pwede niyo po yan i-deliver sa 79. Charot, hindi po. Ako pero cash na lang po. Cash, magkanong cash? 10,000. Wow, wala nang ganon. Hindi, material. Material siguro. Wala akong may isip. Food siguro. Food. Pero Ikaw, kayo. Ma'am Marie, ano ang gusto mo? Wag tayo sa world peace. Hindi. Bukod sa world peace, syempre given na yan. Ano pang gusto? Material. Manalo ng jeepney. Actually, yung jeepney raffle dun sa SM. How about si Ma'am Manily? Pag material po, house and lot. Tama. Grabe naman yung house and lot nyo. Teka lang, hindi ba pwedeng mga pa-hanger muna? Ay, ganun po ba? Hindi. Pero thank you so much for again. Ako na naman, isang masaya na naman ang ating pinagsamahan ngayong umaga. Nakasama nyo pa ngayon ang nag-iisang chubby cutie ng R&J, Miss Angel Arquero. At nakasama nyo rin ang inyong kwela kotserong bestie, Ron Marana. Ako na naman ang masaya, informative at inspiring na morning Balitaktakan! Mayat niya! Hello po sa lahat ng nanonood. Hello, Take tita. care po. Thank you Always sa be pagpunta. kind. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.